Ang sobrang magnanakaw ay nagpanggap na isang waiter at nagdagdag ng 1 toneladang laxative sa ulam. Pagkatapos ay dalhin ang ulam sa harap ng babaeng bituin. Nagtakbuhan ang mga kasabwat sa banyo at gumapang sa sahig. Ilak ang 5 pinto ng banyo. Sinasadyang mag-iwan ng pinto na naka-unlock. Pagkatapos noon, ang babaeng bida ay sumakit ang tiyan. In just 3 seconds, nakarating na kami sa space na iniwan ng super thief. Tumakbo ang bodyguard at gustong tingnan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napigilan siya ng sobrang magnanakaw ng ilang salita. Dumating ang mga kasabwat sa loob ng silid upang alagaan ang babaeng bituin. Pagkatapos ay inalis ang trilyong kwintas sa kanyang leeg. Pagkatapos ay lumabas ng banyo. Inilagay nila ang kwintas sa plato ng pagkain. Dinala sa banyo ang plato ng pagkain. Ang super thief ay nag-disguise bilang isang cleaning staff at kinuha ito. Hinugasan ni Debbie ang mantika sa tubig at inilagay sa kanyang bag. Pagkatapos ay pumunta sa break room at ilock ang pinto. Buksan ang inihandang disassembly tool at ilagay ang trilyong kwintas sa mesa. Simulan ng maingat ang disassembly. Sa kabilang banda, lumabas ang babaeng bida at nakita ng bodyguard na nawala ang kwintas sa leeg niya. Nataranta silang dalawa at tumakbo sa banyo para maghanap. Suriin ang bawat customer sa hotel. Kinakabahan na kinakalis ni Debbie ang kwintas. Nang malapit na siyang magtagumpay, may biglang kumatok sa pinto sa labas. Kinuha ni Debbie ang kwintas sa lababo ng gulay. Nang kukunin na sana niya ang tool para i-disassemble ito, nakita ng guard na nawala ang wire. Agad na maghanap ng husto sa buong hotel. Halos tapos na si Debbie sa pag-unpack nang marinig ang tunog ng yabag ng security guard. Mabuti na lang at itinapon ng mga kasabwat sa labas ang peking kwintas sa tubig. Pagkatapos ay sumigaw sila nang malakas na natagpuan na nila ang kwintas, kaya wala sila sa panganib. Kinuha ng matandang Debbie ang kwintas sa maliliit na piraso, at inilagay sa bulsa ng kanyang kasabwat. Ang ilan ay nagpalit ng mag-agarang damit at nagkunwaring bisita at pinagsilbihan. Sinasamantala ang kanyang pagkakakilanlan bilang panakip upang palihim na ilipat sa kanyang mga kasabwat ang natanggal na kwintas. Palihim silang kumuha ng kwintas na nagkakahalaga ng bilyon sa labas ng hotel. Ang akala ng lahat ay mayayamang babae, walang nakakaalam na grupo sila ng mga magnanakaw. Nakalabas lang pala ng amo ng grupo na si Amita sa kampo kalahating buwan na ang nakalipas. Tinipon niya ang kanyang mga kasabwat at sinamantala ang kanilang mga kakayahan. Magplano ng heist, kapag sa tingin nila ay perpekto ang kanilang plano, napagtanto ng ibang tao na peke ang kwintas. Ngunit wala silang paraan, dahil hindi ni-record ng camera ang mga kilos ng grupo ng mga magnanakaw. Dumating sila sa aktres na si Rose. Kahit anong tanong ni Rose, hindi niya sasabihin ang totoo. Nag-uusap si Amita at ang grupo kung paano hahatiin ang pera nang lumitaw si Rose. Nagulat ang lahat, kung mabubunyag ang kwento ng pagnanakaw ng kadena, lahat sila ay mapupunta sa kulungan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinaalam ni Boss Amita sa lahat na miyembro ng grupo si Rose. Nang magnakaw pala ng kwintas si Amita, nalaman ito ni Rose. Ngunit inalok ng amo na anyayahan si Rose na sumali at nangakong hahatiin ang pera mula sa pagbebenta ng kwintas ng pantay. Sa tukso ng malaking pera, hindi tumanggi si Rose. Susunod, ibinenta nila ang Pulse Ares ng bilyon-bilyon sa kanilang mga kamay. Matapos nakawin ang kwintas na diamante, susunod na gagawing pera. Hindi nagtipid si Amita sa pagkuha ng isang grupo ng mga makaranasang matandang babae. Ayusin silang pumunta sa mga shopping mall para palihim na magbenta ng mga diamante. Nagsimula na ring maghinala si John kay Amita. Sa kabutihang palad, wala siyang ebidensya na magpapatunay na ang mga brilyante ay ninakaw ni Amita. Kapag hindi niya alam ang gagawin, nag-aalok si Amita na tulungan siyang mahanap ang bahagi ng mga diamante. May narinig naman ang kausap at agad namang pumayag. Hiniling ni Amita kay Rose na maghanap ng lalaki. Ex-boyfriend pala siya ng amo. At ang gumawa ng krimen na nagpakulong kay Amita ay siya. Parang gustong gamitin ng amo ang pakulo ng dilag para makaganti. Nakita ko lang si Rose na sinusubukang atali ang lalaki. Pagkatapos ay ilagay ang brilyante na kwintas sa kurbata, kumuha ng litrato at ipadala ito sa telepono ni John. Ang mga larawan lamang ay hindi sapat upang mahatulan siya. Inilipat ni Amita ang pera mula sa pagbebenta ng brilyante sa kanyang bank account. Sa harap ng ebidensya, sumuko ang lalaki. Nakaramdam na naman ng sama ng loob si Rose. Ang pera pambili ng mga brilyante ay inilipat lahat sa aking dating kasintahan, kaya bakit magtrabaho sa wala? Pero mahina hong binuksan ni Amita ang refrigerator. Nang makita ang kwintas sa loob, natigilan ang lahat. Nang magnakaw pala ng kwintas, gumamit si Amita ng diversionary plan. Ang lahat ay nakatuon ng atensyon sa kwintas. Inayos niya ang isang tao na pumunta sa museo upang palitan ang iba pang alahas ng mga pekeng. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Matapos hatiin ang malaking halaga, namuhay sila ng mayaman. Naging isang tunay na bilyonaryo.